Mahigit 18,000 pulis ang ide-deploy para sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa January 9. Ayon sa NCRPO, may mga magbabantay sa paligid at may mga pulis ni Hijos del Nazareno kaya sasama sa mismong prosesyon. Magkakaroon naman ng bagong sistema sa pila ng mga hahalik sa imahen ng poon sa Quirino Grandstand. Kung dati ay pumipila ang mga tao sa Calao Extension at lalabas sa Katigbak Drive, pagkatapos masilayan ang imahen ng poon. Ngayong taon, isasara ang Katigbak Drive kaya kailangan mag-U-turn o bumalik ng mga deboto para makalabas sila sa Calao Extension. Paraan daw ito para masigurong walang sasalubong sa andas at mas mabilis na makauusad ang prosesyon. Nagsagawa na rin ng clearing operations sa Quezon City at Manila bilang paghahanda sa prosesyon. Suspendido naman ang klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Maynila sa Biyernes, pati ang pasok sa lokal na pamahalaan. Magpapatupad na rin ng liquor ban at total ban din sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng mga paputok at pailaw sa Maynila mula January 8 hanggang 9. Malaking bahagi po ng taon-taong pagdaraos ng traslasyon ang mga Hijos del Nazareno na nagbabantay sa imahe ng poon mula at pabalik sa Quiapo Church. Ang isa sa pinakamatanda at isa sa pinakabatang Hijos, ibinahagi kung paano nabago ang pamamanata ang kanilang mga buhay. Saksi si Dano Tingkungko. Ibang-iba marahil ang buhay ng 78 anyos na si Eduardo Sevilla kung hindi niya nakilala ang Poong Jesus Nazareno. Kung hindi naman ako napasama rin sa ganito, baka ewan ko po kung nasaan ako ngayon. Baka po wala na ako talaga. Isa si Ka Edong sa mga pinakamatandang Hijos del Nazareno na aking nakilala dito sa Quiapo Church. Mula raw pagkabata, marami nang iniinda si Ka Edong. Kasama riyan ang rayuma sa pagkabata at hirap sa paghinga. Ang kalsada ang unang nagdala sa kanya sa poon noong siya'y 19 anyos. Natisod niya ang isang prosesyong alay sa poon sa kanilang lugar sa Santo Cristo, San Juan. Nakita ko lang po na marami sumasama. Parang naingayo po ako sa kanya na sumama. Nakita ko, panik-panahog sila, hila ng lubid, panalangin ko parang guminhawa ang katawan ko. Mula noon, nagdarasal na si Ka Edong sa poon, sumali sa balangay o grupo ng mga namamasan hanggang naging ganap na Hijos. Pero halos 3 dekada rin daw ang inabot bago tuluyang nawala ang kanyang mga dinaramdam. Bakit hindi siya sumuko ni nagduda man lang sa loob ng 30 taon? Panalangin ko hanggat buhay ako, sa iyo ko. Hanggat kaya ng katawan ko. Sa Quirino Grandstand, sa gitna ng ensayo ng Parish Youth Ministry, isa sa mga grupo ng mga kabataang bahagi ng Hijos, nakilala ko ang 14 anyos na si Adrian, isa naman sa pinakabatang iho. Ang paglalakbay sa simbahan ni Adrian nagsimula sa pagsasakristan, bago nakilala ang poon sa barkadang niyaya siyang magpasan. Pero ang intensyon niya raw noon sa pagpasan, hindi panata. Kundi, so 2023 namamasang ka na pero parang lang dahil Clout. Clout. Dati po dumadaya pa po talaga ako ng malalay lugar sa Tondo. Para lang po pumasa na ganun. Pero po hindi ko po talaga nararamdaman yung presensya niya. Nagbago ang lahat noong Enero 2024. 12 anyos pa lang siya noon. Nagkasabay-sabay ang problema. Na-ospital ang ama at nagkakomplikasyon sa diabetes. Sabay pa problema sa pera. Hindi raw malaman ni Adrian saan o kanino lalapit. Hanggang sa matisod daw niya ang isang post sa Facebook tungkol sa Quiapo Church at dinala siya ng paa sa simbahan. Mula ng gabing yon, nabago raw ang pananaw niya sa poon. Ang tuwalyang ito, ang tanda ng kanyang pagpupunyagi at sakripisyo. Etong tuwalya na hawak ko, siguro sa unang tingin, nakakalain yung ordinaryong tuwalya lang. Pero para kay Adrian, isa itong parang badge of honor. Kasi hindi basta-basta na igagawad daw sa kanilang mga Hijos yung tuwalya na to. At ang kwento niya sa atin, kailangan muna ng 60 hours na service bago ka maging eligible na makuha itong
tuwalya na to, maibigay sa yung tuwalya na to na simbolo nung iyong, isa sa mga simbolo nung iyong dedication at commitment sa pagiging ihos? Hindi po ito matatapos hanggang mawala na po. Yung mga lola at lola ko po, sinusuportahan nila po ako dito eh. Sa mga bagito po na mamamasan, ano ko lang po sa inyo, kung ano po inumpisahan nyo, tapusin nyo hanggat kaya ng sarili nyo, kaya ng katawan nyo. Kasi po, dinanas ko na yan. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko ang inyong saksi. Bukod sa traffic management, tututukan din daw ng bagong MMDA General Manager na si dating PNP Chief Nicolas Torre III ang pagdidisiplina sa mga traffic enforcer. Saksi si Marisol Abduraman. So, GM, welcome and good luck. Formal nang ipinakilala si dating PNP Chief Nicolas Torre III bilang bagong General Manager ng MMDA. Itinalaga rin siya bilang tagapagsalita ng MMDA. Siya lahat ang magiging in charge and magpapatakbo basically na aming ahensya insofar as day-to-day operations are concerned. Bukod sa problema sa trapiko, isa sa mga tututukan ni Torre ang pagdidisiplina sa mga traffic enforcer. Sa ngayon, ang focus natin, yung traffic, dahil perennial naman yan, ang baha, ang solid waste management. So, lahat na yan sabay-sabay, pwedeng gawin yan sabay-sabay kasi kompleto naman ang tao natin. Bakit nga ba MMDA, Chief? Well, this is another era of public service. Kumbaga, ako naman ang pagtingin ng sarili ko, I'm a government public servant. I am a presidential appointee. At kung may 3-minute response siya noong bilang PNP Chief, 5 minutes naman daw ang target niya para sa MMDA. We try to benchmark ourselves, 5 minutes sa responde, 15 minutes sa clearing. May tinitingnan kami rito na yung current standards, 15:30. So, subukan natin kung kaya natin makapabilisan. Sa tanong kung hindi ba ito demotion sa kanya, Wala akong iniisip na ganon. So, this is an opportunity to serve. This is an opportunity to perform in another capacity. So, I took it. So kung titingnan mo yung salary grade, it's a promotion. kabilang sa haharapin ni Torre sa kanyang bagong posisyon ay ang dagdag na 200,000 na bilang ng mga sasakyan na bumabiyahe sa Metro Manila na lalo raw magpapasikip sa traffic. Mula kasi sa 3.6 million, naging 3.8 million na ang volume ng mga sasakyan kada araw. Saan pupunta yan? Saan magpa-park yan? Kung umiikot yan on a daily basis, malaking volume po yan. Dahil, again, that's additional 200,000 vehicles po na nadagdag na naman sa ating karsada on a daily basis. Pag-aaralan daw ng MMDA ang panibagong traffic management. Para sa GMA Integrated News, ako si Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.